Hello and welcome po sa atin pong channel, sa Bro Hens TV channel. This is Sir Hens, isa pong CLE teacher. At ako po ay nagtuturo sa Santa Cecilia Parochial School during this time na ginagawa ko po itong video ito. At ito pong lesson na ito ay for reviewer purposes. Nasa third quarter na po kami, nasa topic 5. At ang title po nito ay Jesus Forgives Sins. So, ang purpose po ng video nito is for review purpose only. So, hindi ko to masyadong may i-discuss na mas malawak. So, medyo ano lang ito, bullet lang po ito. Pero, I pray na meron po kayong mapulot kahit papano. So, sali na po kayo sa atin pong discussion. So, shout out po sa akin po mga estudyante sa grade 9 section St. Ignatius of Antioch. So, ang ating pong foundation verse for this topic is John 6 verse 54 na sinasabi dito, I will raise him up on the last day. So, dahil sa Diyos ay mapagpatawad, nais niya na tayo pong lahat ay ibangon mula sa pagkakadapa sa kasalanan. At ito pong verse na ito ay patungkol po sa muling pagbabalik ng Panginoon sa last day kung saan tatanggapin niya tayo because napatawad niya na tayo sa lahat ng ating pong kasalanan. So marami pa pong pwedeng pag-usapan dyan. So nawa, mag-stay lang po kayo. At kung hindi po kalabisan, nawa, makapag-subscribe din po kayo sa channel na ito. So ang ating pong values integration dito po sa topic na ito is forgiveness. It is all about giving and receiving pardon and keep nourishing our relationship. Ang gospel reading po natin for this topic is taken from the Holy Gospel according to Luke chapter 15 verse 11 to 24. It is all about the prodigal son, kung saan merong isang lalaking may dalawang anak, yung isa napakasipag at masunurin, yung isa naman kinuha kagad yung mana para waldasin sa ibang bayan. At isang araw nagdarahop siya, bigla siyang naghirap kasi nga dahil sa nalustay niya lahat ng kayamanan na kanyang minana at yun, nakita niya na yung kanyang sarili na para bang wala na siyang iba pupuntahan kundi pabalik sa kanyang ama. So sa kabila ng kanyang ginawa na paglustay ng kayamanan ng kanyang tatay, ng kanyang mana at umalis para magpakasaya at ginastos niya yung kanya pong kayamanan sa mga walang kabuluhang bagay, sa kabila nun, nung siya po ay bumalik, nakapag-isip-isip siya, bago siya bumalik, nakapag-isip-isip siya na dito sa kanyang kalalagayan, if you will read the gospel, the Bible passage, para bang nagsisisi na siya sa kanyang ginawa dahil siya ay naghirap at hindi niya pala dapat ginawa yon. No, so kaya nag-isip siya, nag-practice siya, nag-rehearse siya na babalik siya sa kanyang ama para humingi ng tawad na kahit tanggapin na lang siya bilang isang alipin o katulong doon sa kanilang bahay. At nung siya'y bumalik, hindi pa siya natatapos magsalita, sasabihin niya sana na hindi ako karapat-dapat sa iyo, I'm not worthy to be your son, ituri mo na lang akong kasambahay o katulong. Treat me as a servant na lang. Yun yung kanya pong nasa isipan. Pero bago niya banggitin yon, kaagad niyakap siya ng kanyang tatay at ibinalik lahat ng mga nawala sa kanya. At sila po'y nagkaroon ng piging o party that night. Kasi para sa tatay, namatay ang kanyang anak pero muli itong nabuhay. No, kasi muli siyang bumalik. Ganon ang puso ng Diyos sa atin. Kahit gaano tayo nagpakalayo-layo sa Kanya, kahit ano pa yung mga kasalanan na nagawa natin, kapag bumalik tayo sa Kanya, yayakapin tayo ng lubos at hindi niya bibilangin yung atin pong mga ginawa. Hindi niya tayo susumbatan. Ang importante kasi sa Diyos ay yung tayo po ay manumbalik sa Kanya. So here are the different names of the sacrament for forgiveness. Ito po yung, may tatlong tawag itong sakramentong ito. Alam naman natin na mas kilala ito sa Sacrament of Confession. Pero himay-himay natin bakit sila tinawag na confession, penance, and reconciliation. So as confession, dito kasi we are admitting our faults. Inaamin natin sa
sa pagkukumpisal natin yung atin pong mga kasalanan kahit gaano kaliit. Lalo na siguro kung malaki itong kasalanan na ito. So, from our sa ating po pag-approach, para tayong yung alibughang anak doon sa kwento ng Luke chapter 15 verse 11 to 24 na iaaminin natin sa ang ating pong mga kasalanan sa harapan ng pari. So it requires humility. Nako, napaka minsan isa sa mga pinakamahirap gawin, lalo na kapag malaki ang atraso mo, is yung magpakumbaba ka. Magpakumbaba ka na para bang akala mo wala kang nagawang pagkakamali. So it requires humility. Hindi mo magagawa ito kung hindi ka magpapakumbaba. Talagang ibababa mo ang sarili mo. Hindi naman upang yurakan ka. Hindi naman ganun yung ibig sabihin. Kundi hindi mo magagawa kasing aminin yung iyong kasalanan kapag ikaw ay mataas ang iyong kalooban. So, taking courage to seek for forgiveness. Kung talagang gusto mo talagang lumuwag ang iyong kalooban, talagang tatapangan mo. You will take courage to seek for forgiveness. May dalawa kasing uri ng tapang. Yung tapang na nagwawala at yung tapang na nagpapakumbaba. So, nawa ay magkaroon tayo ng puso na kayang magpakumbaba, kayang aminin kahit ano pa yung kasalanan natin, no? Kasi may mga tao, awan ko, kung nagdaan na kayo dito, nagdaan na rin ako dito na para bang ako pa ang matapang kahit ako naman yung may kasalanan. So, it requires humility and courage to seek for forgiveness. So, as penance, it focuses on the process of conversion. So, hindi lang ito paghingi ng sorry. Kailangan, ito po ay dumadaan din tayo sa proseso ng pagbabago. So, hindi lang po ito pag nag-sorry ka, inamin mo yung kasalanan mo, you have the license na ulitin-ulit yun. Okay na ulit-ulitin yun. Hindi. You will focus on the process of conversion. Kaya nga minsan, kapag tayo po ay lumalapit sa kumpisalan, tayo po ay binibigyan ng payo ng ating po mga kaparian kung anong dapat nating gawin. At lalo na po, nung dati, yung last time na ako po ay nagkumpisal, ay sinabi sa akin ng pare kung ano yung root, kung ano yung pinag-ugatan ng kasalanan ko para malaman ko kung saan ako magsisimula ng aking pagbabago, kung paano ko tatalikuran yung mga bagay na yon. Kasi without conversion, parang baliwala rin yung paghingi natin ng sorry. So, talagang ito ang main focus talaga ng sacrament of confession or sacrament of penance. It focuses on the process of conversion. So, it also repairs the damage done, first of all, to God, no? Kung meron tayong kasalanan sa Diyos. At of course, kung ano man ang ginawa din natin sa ating pong kapwa, nagginawa din natin sa Diyos. So, we are repairing the damage done to other people. For example, nakabasag ka ng salamin ng kapitbahay mo. So, syempre, nag-sorry ka. And of course, the damage is done already. Ngayon, paano mo ma-repair yung iyong relationship with your neighbor na nabasagan mo ng salamin o salamin ng bintana, for example? No, paano mo i-restore yung inyong relationship? Of course, babayaran mo or makikiusap ka kung paano ka makakabayad dun sa bagay na yon. So, it depends na lang dun sa tao na nagawa natin ng hindi maganda kung ano yung dapat mong gawin, no? Kung paano ka makakabawi sa kanya, no? So have the courage to repair the damage that you have done to that person or to other people. So it repairs, no? Hindi lang yung nagsorry ka na o ganun-ganun na lang. So meron ka pa ring pagbabayaran para makumpleto yung paglaya mo dun sa guilt na pwedeng ibigay ng iyong nagawang pagkakamali. Alright, so as reconciliation naman. So, ang sakramento kasing ito, emphasis on relationship. So, una, relationship natin sa Diyos. Pangalawa, yung relationship natin sa ating kapwa. Nare-reconcile na pagkakasundo tayo. So, being reconciled with God and being reconciled with our neighbor. So,
pinagkakasundo tayo sa Diyos kasi sa bawat pagkakamali o sa bawat kasalanang atin pong ginagawa o kinukumit ay nagkakasala tayo, napapahiwalay tayo sa Diyos. O, di ba nga, kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkakamali sa atin pong kapwa, minsan parang nag-iiba yung pagtitinginan, nag-iiba yung tratuhan kasi merong damage, merong lamat. So dapat sa paghingi ng tawad ay nare-reconcile tayo at pagkakasundo tayo, nare-restore yung atin pong relationship with each other, especially with God. So sa atin pong paggawa o sa pagpunta po natin sa sakramentong ito, na tinatawag nating penance, reconciliation, and confession, ay nagkakaroon tayo ng restoration, no? Yung dating luma nating pagkatao o yung na-damage nating pagkatao ay nare-restore into something new. Nagiging parang bagong creation ka. Okay. The purposes of the sacrament. Ito po yung mga purposes niyan. So, to obtain forgiveness from God and the church. Because whenever a person commits a sin, he or she sins against God and the church. Because the church is the body of Christ. At anumang damage o kasalanan na gawa mo, syempre, nagkakasala ka rin sa simbahan. No? Pero ganun pa man, God is merciful, and also, yung mercy na yon ay ina-apply ng simbahan sa atin. Kaya nga po may sacrament of confession or reconciliation. So ano man yung maging tawag po natin dyan, nire-restore tayo nito. Ito yung purpose nito. For us to receive forgiveness and restoration sa relationship natin sa Diyos at sa atin pong simbahan. Okay. There are 3 important realities of confession. Ito. Ang Diyos ay nagpapatawad. God's forgiveness. No? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Huwag niyo pong dapat i-inculcate o ibaon natin sa puso't isipan natin na ang Diyos ay nagpapatawad. Hindi siya kailanman or kapag tayo po ay nagkasala, hindi ibig sabihin nun ay nabawasan yung kanya pong pagtingin sa atin. Kaya lang nakakaramdam tayo ng parang bigat o guilt sa ating pong pagkakasala dahil napapalayo tayo sa kanya whenever we sin. So, kapag lumapit tayo sa kanya, we receive forgiveness. Hindi niya tayo hihindian. Tatanggapin niya pa rin po tayo. Hindi siya nanunumbat. Katulad nung kwento doon sa Luke chapter 15 verse 11 to 24, yung sa alibughang anak. So, pangalawang realidad, that the church is as continuing the ministry of forgiveness. Just as I said a while ago, ang simbahan ang katawan ni Kristo. So kung ano yung misyon ni Kristo, ito'y pinagpapatuloy ng simbahan. Noon hanggang ngayon, ibinaba sa atin po yan. So nagiging daluyan ang atin pong simbahan para maging biyaya sa lahat ng gustong lumapit sa Diyos. So, pangatlong reality is conversion and penance. So, nabanggit na rin po natin ito kanina. So, napaka-importante ng conversion at saka yung willingness natin to harapin yung mga consequences ng atin pong mga nagawang pagkakasala. Of course, napatawad tayo, pero dapat willing ka rin to repair na kung ano po yung damage na nagawa mo, no? Kasi para po hindi mo dalhin ito habang ikaw ay nabubuhay. So, ano ba yung mga pinoprofess natin? Ano ba yung mga dinideclare natin as we go in confession? Ito po yung isa, that we are all sinners, no? Na once na ikaw ay pumupunta into confession, ina-admit mo talaga na ikaw ay makasalanan at kaya nga ikaw ay mangungumpisal. At lahat naman tayo ay nagkasala according to St. Paul na sinabi niya sa mga Romans, sa Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of the Lord. Lahat po tayo nagkasala, kapos tayo lahat sa pamantayan ng Diyos, no? So, we need the mercy of God. Yan. So, kapag ikaw ay nangungumpisal, of course, inaamin mo na wala kang ibang kailangan kundi yung awa ng Diyos. So, God's mercy is always available to us. Huwag po nating iisipin na kapag tayo po ay parang
para bang wala ng pag-asa. Huwag po nating isipin na ang Diyos ay absent sa lahat ng sitwasyon po natin sa buhay po natin. So, kaya nga mayroon pong sacrament of confession because ito yung pintuan, ito yung boses na nagsasabi na lumapit ka sa Kanya sapagkat ikay tatanggapin niya. His mercy is available for you. Hindi niya ito pinagdadamot. Libre po ito. So, God calls us to conversion. Tinatawag tayo ng Diyos para po mabago. Siyempre, kapag tayo po ay nabago, nag-confess, inamin yung ating pong pagkakasala, and tayo po ay willing magbago, of course, ang magiging resulta po nito ay tayo po ay hindi na po babalik sa dati nating pagkatao. Yan po yung panawagan ng Diyos, yung hindi na tayo mag-commit ng same mistake na atin pong nagawa na before. Okay. And it is the completion in the Eucharistic celebration. So, as we celebrate the Eucharist, yan. So, napakasarap at napakagaan, no, mag-celebrate ng feast ng Panginoon o ng kapistahan ng Panginoon kapag kumpleto ka. Pag sinabing kumpleto, wala kang daladalang bigat, wala kang daladalang kasalanan, guilty, o ng guilt sa inyo pong puso at isipan, wala kang daladalang ganon. So, malaya kang makatanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Kasi hindi tayo nagiging karapat-dapat kapag meron tayong daladalang matinding kasalanan sa atin pong buhay. So, parang hindi tayo worthy tumanggap. Talagang hindi tayo worthy tumanggap ng body and blood of Christ. So, here are the different dimensions of conversion. So, pagbabago, ito po yung iba't ibang dimension. Una is yung atin pong moral aspect, itong moral dimension. So, from the self-centered pursuit of satisfying our own egotistical needs and toward loving service of others, no? Mula sa pagiging makasarili, ginusto na nating maglingkod sa iba. Ayan. So, nagiging hindi na tayo makasarili. Nagkakaroon tayo ng pagbabago. So, katulad dun sa alibughang anak, no? Balikan natin yung alibughang anak. Na una, gusto niya lang isatisfy yung kanya pong sariling kagustuhan na pag dumating yung oras na mali pala yung kanyang desisyon sa buhay, kaya humingi siya ng tawad, lumapit siya sa kanyang ama, at isa sa mga aral na natutunan itong tinatawag na alibughang anak na ito is yung hindi dapat siya naging makasarili, dapat inisip niya yung kapakanan ng iba, lalo na ng kapakanan ng kanya pong ama. At dapat ay mas mabuti siyang anak, no? So yung moral nagkakaroon ng conversion. At yung affective naman po natin, it involves our feelings, yung ating emotions, yung ating imaginations. Itong imagination kasi nito needed to support an outgoing love that overcomes the temptation to prejudices, exaggerated amor proprio o propayo over sensitivity, hatred, and pride. Ayan. So, nababago yung atin pong emotions, yung atin pong feelings, no, sa pamamagitan ng pagtanggap ng sacrament of confession. Naapektuhan po yung atin pong mga emotions, maging yung atin pong kaisipan na kinakailangan suportahan ng pag-ibig na kayang i-overcome lahat ng uri ng temptations, no? 'Di ba, kapag nagkakasala tayo, kapag pinagsisihan natin ang isang bagay, ay para bang wala nang halaga sa inyo na kung ano man yung maging consequence nito, basta makalaya lang kayo doon sa nararamdaman ninyong sa nararanasan ninyong bigat dulot ng kasalanan. So, doon sa alibughang anak, makikita ninyo yung storya. Isa sa mga naging conversion niya is naramdaman niya yung pagmamahal ng kanyang ama. Kaya, mas lalo siyang nanatili doon sa kanyang ama at nagpatuloy siya sa kanyang buhay. So, nawala na yung pride, nawala yung pride, nawala yung hatred. So, kung ano man yung mga exaggerated feelings na meron po tayo, yung pag-iisip na para bang
wala nang kwenta ang buhay. Ayan. So, na-overcome yan ng pag-ibig ng Diyos. So, intellectual. So, it is a shift in the ways we understand and judge the basic meaning of value of our lives. So, nagkakaroon tayo ng panibagong perspective. No, naapektuhan yung ating pong pag-iisip. Nagiging malaya tayo na dati ay clouded tayo ng sarili nating kagustuhan kasi yung affective dimension, intellectual, nag-ano yan nagko-connive yan nagkakasundo yan kung minsan yung pagkakasundo nila hindi tayo hinahatid sa tama, hinahatid tayo sa sarili nating kagustuhan, no, sa tukso nagpapadala po tayo. Pero once na na-receive natin ang mercy ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng panibagong perspective, no, lumalaya tayo at mas naintindihan natin yung kahulugan ng buhay na meron tayo kasi hindi na natin sasayangin ito para bumalik sa mistake na kung saan tayo nadapa. Alright, so it also affect nagkakaroon nito ng conversion na naapektuhan din yung ating pong religious aspect, no? Itong tatlong conversions na nauna actually contributes to this fourth dimension, itong religious aspect natin, which is really a falling in love with God. Nagiging mas religious kung tawagin. Dito pumapasok yung pananampalataya. Take note, ang pagiging religious, hindi ito yung tinatawag na passive actions na ginagawa lang ng isang ordinaryong ng isang mananampalataya na wala naman sa puso yung kanyang conversion. So ang religiosity hindi lang ito basta practice, kundi it is an act of a converted person. Okay? Because religiosity, ang ibig sabihin kasi ng religiosity is connecting with God. Okay? So connecting with God. Hindi lang ito yung practices. Kasi masyadong ino-overemphasize ng marami ng meaning ng religious o pagiging religious is yung pagiging paggawa mo ng mga religious practices. Hindi lang yon. Outer manifestation lang yon, pero importante pa rin sa Diyos yung inside manifestation, which is literally ang meaning talaga ng religion o pagiging religious is relegare. Okay, relegare. Ang ibig sabihin is to reconnect to God once again. Ayan, so nakikipag-relationship. Yun yung direktang meaning ng relationship, no, to reconnect with God. So this happens through God's grace. Nangyayari ito sa biyaya ng Diyos when we freely respond to the Father's self-giving through Jesus Christ, His Son, in the Holy Spirit of undying love. So nangyayari ito, mas lalo kang nai-in-love kay Lord. Ayan, mas minamahal mo, mas pinapahalagahan mo ng pagdarasal. Tapos, nagkakaroon ka na ng less time para sa mga bagay na hindi naman nagkakaroon ng contribution para magbagong buhay ka. At mas pinapahalagahan mo yung iyong pananampalataya. Mas kinikilala mo ang Panginoon at mas nakikinig ka na. Iba na yung iyong pinakikinggan, iba na yung iyong lengguwahe. Di ba? Di ba, lagi ko yung chine-check sa inyo kung anong lengguwahe ang inyong tinatawag nito, yung inyong sinasabi, ano na ba mga vocabulary ninyo. So, ito yung religious dimension. So, pakitandaan po yan, moral, affective, intellectual, and religious. So, we are to avoid continuously, syempre, we are to avoid continuously sin. Okay? So, continuously, dapat talagang ina-avoid po talaga natin ang kasalanan o ang magkasala. And we should battle temptations. Tandaan nyo po, wag tayong maging masyadong magpakabayani na kaya ko ang temptations, no. Ang ibig sabihin lang ng battle of temptation, battling your temptation is be more strategic, no. Wag kang lulusob sa isang temptation. May tamang paglaban sa temptation, no. Kapag talagang ino-overpowered ka ng temptation, lumayo ka, umalis ka, tumakbo ka. And tumakbo ka papalapit sa presensya ng Diyos. Manalangin ka para mas ma-overcome mo ang mga tukso sa paligid mo. Because there's no safest
place for you to go maliban na lang sa presensya ng Diyos. So, ano bang patungkol sa kasalanan? So, may dalawang uri ng kasalanan. Ito yung una, ito yung sin of commission. It is an action committed. Ito yung ginagawa mong actual sin. No? Actually, actual sin naman talaga. Kahit anong sin, actual sin yun eh. Pero itong sin of commission, ito yung pinaka-obvious na ginawa mo. Talagang ginawa mo talaga. Enact mo talaga siya. Inaction mo talaga. Kaya nga sin of commission because you committed a sin. So ito, meron namang sin of omission. Pag sinabing sin of omission, it is a sin na wala kang ginawang masama, pero wala ka namang ginawang mabuti. So, a failure to do good. Kasi ang kasalanan, it is not about doing bad things, but it is also a failure to act, a failure to do good. No? May pagkakataon ka ng makagawa ng mabuti, pero hindi mo ginawa. So, lahat tayo, biktima niyan, no? May mga pagkakataon na nagawa na po natin 'yan, no. Hindi gumawa na tayo, may pagkakataon na tayong gumawa ng mabuti pero hindi natin ginawa. All right. So sa ating pong values integration about forgiveness, hindi tayo makapag-interact dahil video lang po ito. So about forgiveness, it is giving and receiving pardon and keep nourishing your relationship. So, sa values integration na ito, reflect on the word forgiveness. Okay. So, alam ko may mga storya minsan sa atin na para bang hirap-hirap magpatawad, na para bang pag nakikita mo itong taong ito, minsan kasi may mga taong nagsasabi na napatawad ko na siya, pero ayoko na siyang makita kasi pag nakikita ko siya, kumukulo yung dugo ko, parang ganun. Pero sa totoo lang, hindi ganun yung pagpapatawad. No? Ang pagpapatawad talaga ay paglaya mo sa kahit na anong manifestation ng galit towards doon sa person. So, it is giving. Ang pagpapatawad ay pagbibigay and receiving. No? So, merong give and take relationship na magaganap. Kung ikaw yung nagawa ng kasalanan, ikaw yung magpapatawad. At kung ikaw yung hingi ng kapatawaran, ito yung pagtanggap mo ng pagpapatawad at para ma-restore ang inyong relationship, no? So, ito lang payo ko sa mga taong hirap magpatawad kung minsan. Huwag kayong papadwell sa hatred. Easy for you to say, sir, kasi hindi naman ikaw nagdaan doon. Well, lahat ng tao dumadaan dyan. Pero, kaya mong huwag magdwell sa hatred. Kasi, mahirap maging buhay ang sama ng loob. Para yung laso na unti-unti pumapatay sa'yo. Hindi naman masamang magalit, pero kapag ang galit ay nalubugan na ng araw, or yun ay metaphor for pagtatanim ng sama ng loob, kapag nakapagtanim na po tayo ng sama ng loob, ito po ay parang lason, parang expired na gamot na unti-unting papatay sa atin. Unti-unting mag-aalis ng ating kaligayahan, ng kagalakan, and para bang malalaman mo yan kapag ang tao ay ang tawag sa iyo ay para kang ipinaglihi sa sama ng loob. Kasi ako naranasan ko yan. So forgiveness is giving and receiving pardon and keep nourishing your relationship with other people. So sikapin po natin yan. No? Mahirap, but magagawa mo yan. You can overcome hatred by the love of God, by the mercy of God. Kayang-kaya mo yan. So wag tayong papatinag sa temptation, at sa kasalanan, at sa hatred. So, ito po yung tandaan po natin. Ito yung key for understanding po natin. So, grace is greater than sin. Ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan pa sa kasalanan. Kaya, lagi tayong lumapit sa grasya ng Diyos. Available ito lagi. Huwag po tayong lalayo sa Kanya. God is a loving Father, always ready to forgive those with contrite heart. So, yung mga taong inaamin yung contrite heart, ito yung pagkakaroon ng isang pusong kaya niyang aminin, tanggapin na siya yung nagkasala, at willing siya na magbago, ma-convert yung kanyang puso. So God is a loving Father. Katulad nung ama doon sa alibugang anak sa ating pong gospel reading,
He is always ready to forgive. Hindi siya nakaabang para lang sumbatan ka, na para sabihin sa'yo, oh, okay, di ba? Nagkamali ka, di ba? O, yan, hindi ka kasi marunong makinig. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Ang Diyos, He is always open arms. Lagi siyang naka-open arms sa atin kapag tayo po'y papalapit sa Kanya, at siya naman ay papatakbong papalapit sa atin. So, God is a loving Father. Always ready to forgive. So, tandaan nyo po rin po natin that a relationship includes conflicts and misunderstanding, joys and sorrows. So, sa pagkakaroon ng relationship, so, basically sa ating pong kapwa, sa ating pong pamilya, sa ating pong mga kaibigan, lagi po yan may conflict, hindi po yan nawawala. Lagi po yan mayroong hindi pagkakaintindihan because we are different persons. No? We are created na iba-iba. So, meron tayong iba't ibang pananaw sa isang bagay na minsan di tayo nagkakasundo. Minsan, nagkakasundo naman tayo sa isang bagay. At minsan may kalungkutan din itong mga relationship na ito. Kaya dapat available lagi sa puso natin yung magpatawad. Kasi ang Diyos handa magpatawad sa atin. Kung ang Diyos nga ay laging handa magpatawad, paano pa kaya tayo Kanyang mga nilikha? Nawa ay ready din po tayong magpatawad. So, yan po yung atin pong lesson. So, para po sa ating pong assessment, please answer letter C of page 234 and hanggang page 235, Sunday Commitment and Praying, the prayer after communion. So, I think nagawa nyo na po ito. So, maraming salamat, lalo na po, shout out po sa akin po mga estudyante sa St. Ignatius, sa Santa Cecilia Parochial School, at sa lahat po ng mga nanonood. Nawa po ay meron po kayong nadampot kahit konti. Hindi ko na po ito pinalawak sapagkat sa klase ko po ito dinidiscuss po talaga. Pero ito, for reviewer purpose po ito. Pero nawa ay natouch din po ang inyo pong mga puso. So, hanggang sa muli po, na reviewer po na akin pong gagawin. God bless us all and God bless you more.